Ng umaga po, alas 11 pa kagabi, sumiklab ang sunog sa isang pagawaan ng plastic sa Maykawayan, Bulacan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tuluyang naaapula. May news to go si Mark Salazar. Mark! Hawi, Susan, yan ay kahit na kaninang umaga pa, malakas ang ulan dito ay nagpapatuloy itong makapal na itim na usok sa aking likuran. Ito ay sa Moralia Compound sa Maykawayan, Bulacan. Ito ay isang industrial compound at ang nasusunog na iyan ay pagawaan ng plastic at tama nga kayo, alas 11 pa ng gabi nang sumiklab ang apoy dyan, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang makapal na usok na itim. Pero ito naman daw ay dineklara ng under control yung fire, bagamat hindi pa dinideklarang fire out dahil nagpapatuloy ang mga panakanakapang apoy sa loob ng plastic compound na iyan. Kinakapos kasi ng special na chemical ang mga bombero rito para maapula yung apoy na ang sanhi ay nasusunog na plastic, hindi ang kinakaya ng basta-basta tubig lamang. Nung alas 11 ng gabi, nung ito'y sumiklab, Hawi, Susan, may pailang mga empleyado ang ginamot, nilapatan ng paon ng lunas, pero ito'y mga minor burns lamang naman. At dahil hindi pa tuluyang napapasok yung compound, ay hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng sunog, maging ang estimate ng damage nitong apoy na ito. May pailan-ilan na bombero na pumasok sa compound malapit sa gate ng compound. May 5. Pero mga naubusan din naman ng tubig at tila pinapaubaya na lamang sa ulan na humupa ito dahil ang mahalaga ay under control at hindi nakakalat itong sunog na ito sa plastic factory. Hawi, Susan. Yung sunog ba na yan ay malayo sa mga kabahayan dyan para hindi na mag-cause ng alarma doon sa mga residente? At saka yung sunog, di ba, alam mo, lalo sa may mga respiratory ailments, medyo masama din yung matagal silang nakakalanghap ng sunog ng usok. Kumusta ba yung pinangyayarihan yan dyan? Susan, hindi magkukos ng alarm yung kung ito'y kakalat sa bahayan dahil ito ay isang industrial compound at ito ay gated, walang bahayan malapit dito at maging yung mga katabi nitong pagawa nakikita ay medyo magkakalayo ng building. Pero tama ka, yung problema dyan, yung masangsang na amoy dahil ito'y nasusunog na plastic. Halimbawa kami nga, Susan, umaga lamang dumating dito, masakit na sa dibdib yung amoy. At tuwing bumubuhos yung ulan, kasi maya't maya uulan, titila, uulan. Pag bumubuhos yung ulan, bumababa rin yung usok, yung maitim na usok. At yun naman yung sumasaklob sa mga bahayan, depende sa direksyon ng hangin. Pag tumila, yan ang makakahinga ka ng maayos-ayos. Pag tumila, dahil tumataas uli yung usok. Kagaya ngayon, tumila, kaya okay ngayon tayo makatayo-tayo rito. Pag bumuhos uli ang ulan nito, ay aalis uli kami sapagkat sa direksyon na ito, yung punta ng napakabahong amoy ng nasusunog na plastic, Susan. So makakatulong ba, Mark? Halimbawa, yung medyo mga malapit-lapit dyan na mga residente, kung maglagay sila ng mask or anything na pwedeng pangtakip sa ilong nila para lalo na nga yung sinasabi ko, kung may mga karamdaman sila sa kanilang mga respiratory ailments, gaya ng mga asthma. Makakatulong nga iba, yung pag dumadaan dito, binabasa yung kanilang panyo para hindi nila maamoy, pero meron din namang dumadaan dito na deadma lang, iniiwasan lang yung usok. Pagka naman kasi ito sa direksyon ng aking kamay, pumunta dyan, dito sila dadaan sa bandang kaliwa. Kung dito naman pupunta yung hangin, dito naman sila sa kanan dadaan. Pero dapat siguro gas mask kung ibig mo sabihin talagang hindi nila malanghap. Pero kung dahil tatakpan mo lang ng mga surgical mask yung bibig, maaamoy mo rin naman yung nasusunog na plastic, Susan. Oo, kasi nakikita ko sa likuran mo, Mark, medyo, yan bang usok na yan yung talagang masangsang pa yung amoy? Kasi, parang makapal pa, doon sa nakikita ko sa TV screen. Parang hindi ko alam kung dahil ba kulimlim ngayon, dahil may mga pag-ulan, o yan dahil yung usok dyan pumuputi-puti na mula doon sa nasusunog na factory. Hindi, Susan, maitim pa rin. Maitim pa itong nakikita mo. Maitim yung taas dahil
may habagat di ba? Pero yung nakikita mo sa itong mababa na maitim, maitim pa talaga. At yan yung sinasabi nating masangsang na amoy ng nasusunog na plastic. At saka yung buga niya, di ba, matagal naman na tayo nagko-cover ng sunog, di ba? Nakikita natin kung minsan, di naman tayo eksperto, pero sa tagal na nating nagko-cover ng sunog, alam natin kung paapula na kung pawala na yung sunog o hindi. Ito maitim pa rin yung lumalabas At kapansin-pansin din, Susan, na 5 lamang yung bombero na nandito, na dinatnan ko ng umaga. In fairness, ng umaga lamang naman na nakita ko at hindi naman nagbobomba ng tubig. Kaya nga tinatanong namin ko, ano ba ito, pinapaubayan nyo na lang ba sa ulan ang pag-aapula ng sunog? Pero may nagsabi nga na may special kasing chemical, Susan, na kailangan para mag-apula ng isang sunog na ang cause ay nasusunog na plastic. At yan yung special na chemical, yung kinakapos sila. At oo, aminado sila na malaking tulong itong habagat para makatulong na mag-apula nitong nasusunog na factory. O, sana'y lumakas ang ulan dyan, ano? Hindi, kung para makakatulong naman para maapula agad yung apoy na yan. Lumakas ang ulan para medyo mas mapabilis. Problema makatulong mo din sa mga naman, bombero. pagka umulan, usok. Ay, sa bagay, talagang kahit ano puntahan natin dyan Ang importante, matapos na yung sunog na yan, okay? Maraming salamat, Mark Salazar.